Ay, ito na nga ho mga kabrigada, balik eskwela na ho tayo. Yan na. Kumustahin ho natin, ano ba yung mga ginagawang paghahanda ng Manila Police District? Ilan ba mga pulis yung mga dineploy nila? Ano yung mga hakbang nila para matiyak na ligtas ang ating mga paaralan dyan ho sa Kamaynilaan? Makasama ho natin mga kabrigada ang Public Information Officer ng Manila Police District, MPD, si Police Major Philip Ines. Magandang umaga po, Major. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Good morning, sir. Yes, Sir Gab, si Adi ay magandang kalmado at magandang umaga sa inyo. Ganun sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa. Opo, Major, unang-una, ilan ho ba yung police deployment ho natin sa Kamaynilaan? Kasi alam natin, partner, isa yung Maynila sa may mga paaralan na maraming mga enrollees. Correct. Dyan ho sa inyo, sa hanay po ng MPD, ilan po ba yung na-deploy ho natin ng mga kapulisan, Major? Yes, Sir Gab, Sir Haji. Meron tayong eskwelahan dito sa lungsod ng Maynila na 186 at 108 dito ay public school at 78 naman yung ating private school. Kung saan meron tayong mga police na i-deploy dito na mahigit tumulang 1,300. Hindi naman lahat magbubukas ngayong Lunes. Yung iba naman ay next Monday pa. Nakalimitan dito yung mga private school ang magbubukas sa susunod pang mga araw. Ang sa atin dito, handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District dito. Kung naitawid natin ito nung nakaraang taon na walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan, inaasahan natin na maitatawid din natin siya ng maayos ngayong taon. Opo, syempre yung lagi po namin tinatanong sa mga kapulisan kapag meron tayong mga ganitong event, meron ho ba kayong mga namomonitor na posibleng banta kasabay ho ng ating balik eskwela ngayong umaga, Major? Sa ngayon wala tayong nakukuha mga ganyang informasyon, pero kung sakaling meron man, hindi natin ito kinikipit-balikat, ipinababalidate natin, nagkakaroon tayo ng assessment, at kagyat natin pinagagalaw yung ating mga personnel dito, yung mga operatiban natin para mag-imbestiga. Pero katulad na nabanggit ko, sa ngayon, payapa at wala tayong anumang kaganapang informasyon na nakukuha na maaaring sabi nga banta sa ating seguridad. Okay. Major, ano yung talagang pinaka-ika nga, syempre mahalaga yung police visibility, pinaiigting ho, di ba, ng ating mga kapulisan. Pero ano pa po yung mga, halimbawa yung assistance na ibinibigay ng mga police, lalong-lalo na po sa mga paaralan, in terms siguro halimbawa may mga assistance desk ba? Or meron bang mga umaagapay sa mga bata? Kasi alam naman natin, di ba, yung mga, lalo na yung mga bata po na sobrang babata pa na hindi madaling makapasok sa eskwela dahil hindi nga po, kumbaga, maiwan ng magulang, ganun. Sir Gab, Sir Haji, nakita naman natin ngayong unang araw ng balik eskwela, yung mga pulis natin nandun sa mga entrada ng mga eskwelahan bago dumating yung mga estudyante, bago dumating yung mga guro at yung mga magulang na naghahatid, nandun na yung ating mga pulis. Pinapaigting natin yung presensya sa mga eskwelahan, hindi lamang sa mga eskwelahan, kundi dun sa mga lansangan na maaari nakita agad yung mga pulis natin. At nakita naman natin yung ating mga pulis ngayon ay very visible sa public. At in-encourage nga natin sila na yung mga pulis natin ay nasa dulo lamang po ng kanilang mga daliri. Pwede niyo po kaming tawagan o i-message. Nagbibigay din po kami ng tinatawag nating tarjeta ng Police Maynila. Kung saan nakalagay po dyan yung hotline number po, yung 911. Nakalagay po dyan, very effective po yung 911 natin. Sabihin na rin po natin sa ating mga kababayan, yung 911, pag kailangan niya po ng police assistance, 911, then asterisk 1, police assistance po yun. Pag 911, pindutin niyo po yung number 2 naman po, dial number 2 naman po para naman po sa fire truck at para sa ambulance po yung number 3 po. At makikita po natin dyan yung kagyat nating responde. Darating po yung police sa mga hinihinging mga sitwasyon po ng 5 minuto. Ayun ang kukumustahin nga ho namin na Major. Kumbaga, kumusta yung implementation ho natin ng 5-minute response sa mga insidente na nakakarating ho sa inyo? Yes, Sir Gab, Sir Haji, nung nakaraang linggo pumunta sa atin dito yung NAPOLCOM para mag-conduct ng assessment at saka sabi nga natin yung evaluation. Nakita nila doon sa ating pag-responde, nakuha natin ng mas mababa yung 5 minutes. At yun naman ang inaasahan natin. At nakita natin doon dahil doon sa mga pangyayari, nakikita very visible yung mga police natin. At yung ating mga presinto, ay na-deactivate yan. Kumbaga, yung lahat ng mga tao dati sa presinto, yung desk officer natin, yung ating PCP, dating commander, kasama na rin mismo na nagpapatrolya
Kaya pinalalakas natin yung presensya ng ating kapulisan dito sa ating lugar na Nigalaan. Ayun. Dito ho sa mga video ho na piniplay namin, Major, balikan ko lang ulit yung balik eskwela. Nakita ko meron mga nagbabike, di ba? Meron mga nagbabike patrol sa mga miyembro ho ng PNP. Ilan ho ba Oo. lahat sa ngayon yung nag-iikot-ikot ngayon, mga nakabisikleta ho ng mga tauhan ho ng MPD, Major? Yes, meron tayo dito sa headquarters natin, yung tatawag natin mga bike patrollers natin. Meron din sa mga station na ginagawa yan. At kung mapapansin natin, dagdag nating pwersa yan. Yung ating tourist police, kasama din yan. Meron din silang bike patrollers yung makikita natin dito sa may area ng mga tourist area natin dito, particular dito sa may Luneta. Makikita natin yung mga police natin dyan na naka-assign as tourist police ay nagbibisikleta rin. Ganun din sa mga ibang istasyon, meron din silang mga bike patrollers yan. Dagdag pwersa pa natin yan sa lansangan. At hindi lamang yun, dito sa headquarters natin, meron tayong tinatawag na District Reserve and Standby Support Force kung saan kung kakailanganin pa ng dagdag nating pwersa, gagamitin pa natin. Ito yung mga personnel natin, Sir Gab, Sir Haji, na may mga admin work. Meron silang patrol duty dito na dinadagdag natin bukod dun sa kanilang ginagawang mga tasking dito sa headquarters natin, yung mga admin works natin. Meron silang patrol duties para mas palakasin pa natin yung presensya ng ating kapulisan sa lansangan. Opo. Noong nakaraan po, Major, para may nabanggit po si PNP Torre about ho dun sa pakikipag-dialogue sa mga schools ng PNP personnel. Meron ho ba tayong mga efforts na ganun para ma-address yung iba't iba mga concerns sa paaralan? Kasi halimbawa daw ho, makikipagtulungan yung PNP para ma-address yung issue ng bullying at iba pang mga kailangan humaresolba ho sa mga paaralan. Sa MPD ho ba, meron na po tayong mga ganong efforts, Major? Patagalan natin ginagawa yan, Sir Gab, Sir Haji, pinatataas natin yung ating collaboration with them, malaman natin ano yung mga working problem ng mga eskwelahan. At nakita natin very effective to. Kahit nung ako ay PCP commander pa, diyan sa may area ng university, but pinalalakas talaga natin yan, lalo na sa mga opening ng klase. Meron tayo tinatawag ng mga public awareness, nagkakandak tayo ng iba't ibang mga seminars dyan para sa mga estudyante, para malaman nila ano ba yung mga kailangan nilang gawin, ano ba yung dapat nilang tandaan. Pati lahat ng mga modus operandi na nakikita natin, gumagawa kami kasi dito ng mga short videos, yung tinatawag namin para hindi ka mabiktima, dapat alam mo ito. Pag alam nito ng mga estudyante natin, alam ito ng mga magulang, alam ito ng mga guro, alam ito ng mga kababayan natin, hindi sila mabibiktima. Major, halimbawa sa mga tapat ng eskwelahan, meron ba kayong mga prohibitions, mga do's and don'ts para ho sa mga kabrigada ho natin na halimbawa napapadaan dyan ho sa mga eskwelahan? Meron bang mga bawal, ganon? Ang nilalagay natin dyan yung ating hotline numbers para pag kailangan nila ng police assistance, madali nila kaming matawagan. At tuloy-tuloy yung ginagawa nating koordinasyon sa mga school officials at sa mga iba pa, yung mga security officers, para kung sakaling merong pangangailangan ng pulisya dyan, nandyan agad yung mga pulis natin. At ang pinakamahalaga talaga dyan, yung tinatawag natin mga awareness, na mga effort, no? Yung public awareness effort natin, para malaman itong mga estudyante, itong mga magulang, at itong mga guro, yung mga iba't iba nating mga ginagawang mga information na dissemination. At very effective to. Sabi nga natin, pag alam ito ng ating mga estudyante, hindi sila mga bibiktima nito mga ginagawa natin, mga iba't ibang mga pamamaraan, pag-iwas dito sa mga iba't ibang modus operandi. Yun, balikan ko lang yung mga pinagbabawal, Major, kasi halimbawa dun sa tapat ng school, may mga nagtitinda ba ng mga sigarilyo dyan, Ayun, mga oo, ganun, di ba? May mga computer shop, mga inuman bang malapit dyan. Ano ho yung mga ginagawa ng MPD dyan para maiwasan natin, masunod natin yung itinatakdang distansya dapat ng mga ganyan tindahan mula dun sa mga paaralan, Major? Tama po kayo dyan. Matagal na natin ini-implement yan dito sa Manila Police District. At alam naman ito din ng mga ating mga eskwelahan. Kaya kung sakali may nakikita sila, i-report agad nila ito sa authorities. Makikita nilang pag-get nating aksyon. At una, paalala na rin, syempre, doon sa ating mga kababayan na naandyan sa mga ganyang mga business, no? Alam natin yung ating mga bagay na pwede at hindi pwede. Katulad ng mga bawal dito, syempre, yung mga sa mga eskwelahan, yung mga malalapit na mga inuman dyan, bawal yan. Yung mga computer shop na alam natin na may oras na dapat lang nandiyan yung mga estudyante, tinitignan yan. At kaya nga meron tayong tinatawag dito, Sir Gab, Sir Haji, ng mga
establishment visitation. Binibisita ito ng mga patrollers natin, binibisita ito ng mga police natin. Para kung sakali may makita sila na paglabag, kinasabihan na agad nila yung may mga ari ng establishment. Major, meron lang ho nagtatanong mula dito sa ating text line. Yun po bang pagtawag daw sa 911? Ano ito? May charge ho ba ito o libre ho yung tawag? Yes po, wala po itong charge. Kahit wala po kayong loan, makakatawag po kayo dito. Pwede nyo pong subukan ito. Sabi nga natin, ito po yung hotline na madali nating matandaan. 3 numero lang po ito, 911. At kung ang kailangan nyo po ay yung ating pong police assistance, dial 1 po, police assistance po agad ang ibibigay sa inyo. At yung dial 911, dial 2, number 2, ayun namang mga fire trucks naman ang pupunta sa inyo. At yung number 3 naman po ay yung ating mga ambulance kung kailangan nyo po ng mga serbisyo nito. Okay. Sige, panghuli na lang siguro, Major, baka meron ho kayong mensahe sa mga nakikinig ho ngayon, lalo na sa mga magulang na meron hong mga anak ngayon na nagba-back to school. Major, ito ho yung inyong pagkakataon. Salamat, Sir Gab. Salamat, Sir Hadi. Sa mga kababayan natin dito sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod ng Maynila, makakaasa po kayo sa Manila Police District na gagawin natin ang inatang na serbisyo sa atin. Sa ilalim po ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Benigno L. Guzman, makakaasa po kayo sa maayos na trabaho at tapat na serbisyo. Okay. Okay. Sige po. With that, kami po ay nagpapasalamat sa oras na inilaan ninyo sa amin ngayong umaga, Police Major Philip Ines. Thank you, sir! Salamat po. Maraming salamat po at isang kalmadong umaga po sa inyo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.